Ivana's POV. After taking a shower, I went inside his closet. Agad ko nakita malaking paper bag sa gitna ng glass storage. Ang glass na table na maraming drawers at nandoon na napakaraming mga mamahaling relo. I slowly opened the paper bag and I gasped when I saw what's inside. A stilettos, a pair of white suit for women, and underwear. Naparunok ako at saka isa-isang tinignan ang mga iyon. A suit? Gucci. Napaling ako ng dahan-dahan na nagbihis. The hot shower made me feel better, pero masakit pa rin ang gitnang bahagi ng katawan ko. Nang masuot ko ang pinabili ni Wilson, nagulat ako dahil kaya ang lahat ng ito sa akin. And the suit, it looks good. I look like a classy woman. Dahan-dahan ako lumabas mula sa walk-in closet at naabutan ko siya nakahiga sa kama. Dahil medyo maingay ang stiletto sa suot, kaagad niya ako napansin. He roamed his eyes around my body before he slightly sit on the bed. It suits you, he said before putting his phone on the bedside table. Agad ako nag-iwas ng tingin dahil bigla ako nakaramdam ng hiya. You can absent today, I won't mind. I won't fire you either. Sambit ni Wilson habang nakaupo pa rin sa kama pero ngumiwi lamang ako. I shook my head before getting my bag. Pinanood niya akong tingnan ang laman ng bag ko kaya't mabilis ako nakaramdam ng awkwardness. He is staring at me vulgarly. You can stay here in my penthouse? Dagdag niya pa pero nilabas ko lang ang phone ko. Tinignan ko kung may message pero nang makita ang wala, pinatay ko rin kaagad at ibinalik sa bag ko. Who knows, I might resign. Sambit ko sabay lingon sa kanya pero tinaasan niya lang ako ng kilay. Dahil malapit lang ako sa kanya, walang hirap niyang inabot ang braso ko. Nagpadala ako sa hila niya pero hindi ko inaasahan ang pagpapaupo niya sa akin sa hita niya. Bigla ako natigilan pero ang puso ko para nang lalabas sa sobrang bilis ng tibok. Let's see. Sabi niya at dandahan niyang hinawi ang medyo bahasa akong buhok bago patungo sa kaliwang balikat ko. Naparunok ako ulit at di ko alam kung bakit nanindig lahat ng balahibo ko sa katawan. He chuckled behind my ear and I got stunned. Stop playing. Pinutol ni Wilson ang sasabihin ko. Who started it again? Ano niyang sambit niya kaya't buong lakas akong tumayo mula sa pagkakaupo sa hita niya. Bigla rin siyang tumayo habang nakangisi kaya naman sinaman ko siya ng tingin. I'll just take a shower. Wait for me. Marahang sabi niya at di ko na tinanaw ang paglalakad niya papasok sa bathroom. I sighed really hard when he got inside. Wala sa sariling napahawak ako sa dibdib ko, sobrang lakas pa rin ang tibok. Nangihina akong umupo sa kama, napakapit sa makapal na comforter habang pinapakiramdaman ang sarili. What's happening? Bakit ganito? Why am I feeling like this? Why am I happy? No, I am not. Pumikit ako na mariin na ilang sandali bago bumuga ng hangin. This is just nothing, Ivana. Pagkausap ko sa sarili ko bago tumayo para kunin ang bag. Inabala ko ang sarili ko sa paglalagay ng konting makeup at tapos na ako na makalabas si Wilson na bihis na rin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. He's fixing his watch so he did not notice my stare. He's wearing his usual suit but he looks amazing. Di ko alam ano itsura niya kung di nakasuit or naka long sleeves. I suddenly want to see him wearing a simple shirt and shorts or pants. I want to see him behind his title. Gusto ko makita ang siya talaga. Not a billionaire or a CEO, but of course, I won't be able to see him like that. Mabilis ako nag-iwas ng tingin nang mapatingin siya sa akin. I cleared my throat before standing up. Let's eat first. Sabi niya kaya't wala sa sariling napatango na lamang ako. Nauna siyang maglakad tungo sa pinto kaya sumunod na rin ako. He easily opened the door and the outside welcomed me. Doon ko napagtantong double story para tong penthouse ni Wilson. Walang imik siyang naglakad kaya't sumunod ako habang napapatingin sa paligid. This is too plain and manly. Walang kaarte-arte at maganda sa mata. I like this place. Luxurious yet simple. Hindi ko namalay na kababa na pala kami. We turned left and we entered in his huge kitchen. Agad kong namata ng malaking dining table. There's a lot of foods in it, a typical breakfast for rich people, with bread, taco, ham, hot dog, and others. I cooked it earlier. It's cold now. Sabi niya kaya nakagat ko ang pang-ibabang labi ko para pigilan ang ngiting gustong sumilay. I did not expect this. I expected him to be cold after what happened. I expected him to throw outside his unit after satisfying himself, or maybe he's really a gentleman.
Ganito siya sa lahat ng flings niya? No doubt if Monique's acting like that, she went crazy. You can cook? Sabi ko sabay upo. He shrugged his shoulders before sitting too. Yeah, I don't usually eat takeout. It's healthier if I cook. Napahinto ako sa pagkuha ng pagkain. I like a guy who knows how to cook. I mean, ang mga lalaki kasi ngayon hindi na halos marunong magluto. They often use women to cook for them. So I'm really amazed by those guys who know how to cook. It means that they are not lazy. Don't tell me don't know how to cook. Sambit niya, trinig ko ang disappointment doon kaya napairap ako. I don't usually eat takeout too. I know how to cook. Sabi ko sabay kain. Di na siya sumagot pa matapos yon, kaya naging kuryoso ako at binalingan siya. I found him smirking while looking at me so my eyes narrowed. Nag-iwas si Wilson ng tingin kaya't yumuko na lamang ako at sa pagkain lang din tumingin. After eating breakfast, I insisted to wash the dishes but he did not let me. Schedule daw kasi ngayon na linisan ang kondo niya at may mga maids na pumupunta kaya't sa huli, hindi ko na pinilit. Sabay kaming bumaba. Nagdadalawang isip pa kung sasabay ba ako sa kanya pero wala naman kasi akong choice. I can commute but I don't think he will let me. Come on! Biglang sabi ni Wilson ang mapansin na nahuhuli ako sa paglalakad na makarating kami sa parking lot. Napansin ko kasi may mga tumitingin sa amin. He has a name in his social circle. Ayoko sanang madawit. Magsasalita sana ako pero tumigil siya sa harap ng isang Aston Martin. I smirked because I should have expected this. Ilan kaya ang kotse niya? He opened the door for me. Hindi na ako nagreklamo pa't agad nang pumasok. He even put his palm above my head like he's protecting me from getting hurt. Thanks, I uttered but he just closed the door and he fastly went inside the driver's seat. Kagad kong kinabit ang seatbelt saka siya nilingon. Seryoso lang siyang nagpapaandan ng makina kaya napatitig ako sa mukha niya na ilang segundo. His nose is so pointed and his lips ang kissable tingnan. Well, his lips are really kissable. Lahat yata ng babae luluhod sa daraanan niya. Not all, not me. Can we buy coffee? Tanong ko na makalabas kami sa parking lot ng penthouse niya. We are in BGC. Starbs? He asked so I nodded. Walang traffic na medyo nagpagulat pa sa akin dahil hindi ako sanay na walang traffic. Pero mabuti na rin dahil kagad kami nakarating sa Starbucks. Ako na ang bababa. Sabi ko takmang bababa pero umiling lamang siya. Nagtaka ko pero ilang sandali lang may kumatok na isang lalaki na staff ng Starbucks sa bintana na agad niya ring binuksan. What's your order, sir? Nakangiting sabi na mukhang manager pa yata. Gulat na gulat ako kaya hindi ako nakapagsalita. What's yours? Caramel latte. Mahinang sagot ko at di pa rin matanggal ang gulat sa akin. Is this serious? 1 caramel latte and 1 espresso. Sabi niya at saka sinara ang bintana. You are a VIP. Sabi ko kalaunan ka't nilingon niya lamang ako. No, you are a VIP. Sabi niyang nagparito sa akin pero hindi na ako nakasagot pa dahil bumalik na ang lalaki dahil na ang orders namin. Wilson just paid and we left. This is so shocking. He's really powerful. Dahil sa kakaisip sa nangyari hindi ko napansin nakarating na pala kami sa company niya. I just noticed it when he went out and he opened the door for me. Agad nanlaki ang mata ko sa ginawa niya at tama nga naisip ko dahil pagkababa ko maraming nagpalingon sa amin. Where's my car? Tanong ko kaya tinuro niya ang katabing kotse. My lips formed an O when I saw my car. Oh! Nasabi ko na lang bago maglakad, papasok sa loob. Sumunod naman siya sa akin at kahit nauna ako, halata talagang magkasabay kaming dumating. Pero lalo ako nagtaka dahil tutok na tutok talaga sa amin ang lahat na parang may alam na hindi ko alam. Napakunot ang noo ko at bumagal ako sa paglalakad. Wilson held my waist in just a sudden way, so I looked at him. My lift? He asked, so I shook my head. No. Sabi kong hindi na nagdagan dahil biglang nag-ring ang phone ko. Agad ko yung kinuha mula sa bag. Napahinto talaga ako sa paglalakad na makita na si Eliza ang tumatawag. Mas lalo akong kinabahan. Ivana! Nanlaki ang mata ko dahil sa sigaw niyang bumungad sa akin. Wilson's eyes narrowed. He also heard it. I saw you kissing Wilson in a bar. Your photos were trending all over the internet. Oh my God! And you were spotted together this morning in his penthouse? Nanlaki ang mata ko. What? Gulat na sambit ko at agad nang pinatay ang tawag. Nanginginig akong nagbukas ng mga social media accounts ko.
At yun na lang ang gulat ko na makita ang mga litrato na sinasabi ni Eliza na siyang pinag-uusapan ngayon. Oh my God! Nanginginig na sambit ko habang iniisa-isa ang mga pictures na hindi mapagkakailang kami yon dahil sobrang linaw ng mga kuha. May nasa bar na buhat niya ako at habang papasok kami sa kotse niya. May buhat niya rin ako papasok sa building ng penthouse niya at ang pinaka-latest ang sabay naming paglabas mula sa naturang building habang hawak niyang bewang ko ng bahagya. Alam mo to? Tanong ko sa kanya kaya't kinuha niya ang phone ko para tingnan yon. Nangunot ang noo ni Wilson nung una pero kalauna nagkibit balikat lamang siya. No bash, he said so I gasped. We're spotted kissing, Wilson, I said but he shrugged his shoulders once again. And? Nainis ako kaya padabog ako naglakad tungo sa elevator naming mga employee. Inintay ko ang pagbukas dito pero hinila ako ni Wilson tungo sa elevator niya. Napaawang ang labi ko, tahampasin ko sana siya kaso naipasok na niya ako. There is nothing wrong with those pictures, he said before pinning me on the wall. Sanay ka sa ganto? Buwan-buwan ba may ganto or linggo-linggo? Taas kilay ng tanong ko pero ngumisi lamang siya. You did not research about me very well. Sabi niya na ikinairap ko. Don't worry, Ivana. Lahat ng to wala na bukas. He will surely forget about me tomorrow. You should be thankful you entered my penthouse. Sabi ni Wilson kaya ako naman ngayon ang natawa. Oh, ilan kami? Tanong ko na puno ng panguiyan pero ngumisi lang siyang parang may itinatago. Agad ko siyang tinulak ng bumukas ng elevator sa floor kung saan ako nagtatrabaho. Agad akong lumabas at di ko siya nilingon. Yun naman ang paglingon sa akin ng mga nandito kaya napairap ako at walang emosyon na naglakad patungo sa table ko. No one talked to me pero naramdam ko ang mga tingin nila sa akin na may kahulugan. Lahat yata na empleyado nakita mga pictures namin kumakalat. I sighed and I was about to open my computer when I saw Eliza's message. You got him or he got you. He does not use the same woman more than once. May kakilala kong nabaliw dahil dyan. Mali tayo sa kanya at kay Monique. Monique is also his fling. Mag-iingat ka. Wilson Thompson is not who you think. He already broke a lot of hearts without him doing so much effort. Magaling daw kasi sa kama. He is not gentle. He is rough. But congrats, you made it. I'm so proud of you. Don't tell me something happened between you. He does not cuddle, right? We really need to meet. I have a lot of stories. Ang dami kong nahagilap ng chismis. One night won't be enough. Nakuyom ko ang kamao ko dahil sa mga nabasa. Bakit ganito? The table is now turning. Ngayon ako nang biktima. What should I do? I think I am so attracted to him. Hindi ako mapakali dahil sa mensahe ni Eliza. I gave myself to Wilson at ang mas malala pa, ang pagkalat ng litrato namin sa social media. He has a big name so the media covers him a lot. Napasabunot ako sa buhok ko bago nagtipa na mensahe para kay Eliza. Let's meet later. She immediately replied. Of course, just text me the location. I sighed when I read it. Bakit pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari? Napabuntong hininga ko at saka pilit inilas sa isip ko ang lahat ng iyon. I will deal with that later. I swallowed hard before I decided to open my computer. Sinimulan ko ang pagtatrabaho. I did not dare to open my social media accounts again because I know that I'm trending. Good! Ngayon kilala na ako ng mga socialite and that is all because of Wilson. Ganon kalakas ang hatak niya. But then I started this. I chose to seduce him to prove Monique that I am unbeatable. Ngayon ko lang na-realize mali pa talaga ako. Sa sobrang tutok sa pagtatrabaho, hindi ko na namalayan pang oras. Mabilis akong tumayo na makitang 11:00 na ng tanghali. I got my bag then I fastly walked towards the elevator. Agad ako nag-text kay Eliza na magkita kami sa isang malapit na coffee shop. Madali lang din naman akong nakarating sa ground floor. Pero nang lumabas ako sa elevator, agad kong nakita ang pamilyang lalaki palabas din sa kabilang elevator kasama na sekretary nito. My eyes widened when our eyes met. Kaagad nangunot ang noo niya. Mabilis na sana ako maglalakad paalis, kaso naglakad siya papalapit sa akin. And I saw how his employees watched us like a TV show. I have a meeting. Those were his first words. Wala sa sariling napatango na lamang ako. Wala akong pakialam sa tingin ng iba at bala ko na sana siyang iwan doon kahit pa bulgar na nakatitig sa amin na sekretarya niya. But his hand suddenly held my waist. Napasinghap ako na mahina at agad na lumayo nang dahil sa gulat.
Mabilis ding tumura ng puso ko na mas lalo pa nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. I will meet my friend. Sabi ko at saka mabilis nag-iwas ng tingin para hindi ko na makita pa ang mata niya na tila hinahalukay ang buong buhay ko. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Wilson dahil mabilis ko siyang iniwan doon. Naglakad ako ng mabilis palabas nang di iniinda ang sakit ng katawan ko. Ramdam na ramdam kong pangihina ng tuhod ko habang inaalala lahat na nangyari. Everything happened so fast. I was so shocked. Hindi ito ang inaasahan kong mangyari. This is way far from what I expected. Parang binigla ako ng mga pangyayaring to. I was not ready. Yes, I planned to seduce him pero halik lang dapat. Pero sobrang layo nang nangyari. I was so stupid. Tila wala ako sa sarili kong katinoan. I want to stop myself because I cannot deny that I liked every part of it. I liked it. I liked it so much. The moment he kissed me back, I knew that we might do something that it had happened planned. Pero hinayaan ko yun. Nagmaneho ko tungo sa cafe ng sobrang bilis. Gulong-gulong isip ko at natataranta ko. Lalo na nung pagpasok ko sa coffee shop, nakita ko si Eliza. Tutok na tutok sa phone niya. Mabilis akong lumapit at nang makita niya ako, ngumisi siya ng sobrang laki. As usual, you are the best, she said before winking at me, but that did not make me happy. Nabahala lang ako. Something happened between you? I could only imagine Monique's angry face. She said while laughing, so I just sighed. Hindi ako nagtanong. Inintay ko lang na siya ang kusang magbukas ng usapan kahit kating-kati na ako. Nagawa ko pa mag-order ng kape at ng cake habang hinihintay ang sasabihin niya. And by the way, the Miss Universe Philippines last year, I heard she's also an ex-fling of Wilson Thompson. Mali din tayo kasi dapat nag-research kaagad tayo. Too bad, assuming lang pala si Monique. Sabi niya kaya't natigil ang pagsimsim ko ng kape para tuon ang buong atensyon sa kanya. Natawa siya sa kanapailing pero hindi ko magawang sumabay sa pagtawa niya. Nagtanong-tanong talaga ako sa mga kakilala kong mga rich, you know, and they definitely know Wilson Thompson, not as a CEO but as a playboy. Marami nang nabaliw sa kanya, and I will tell you, he doesn't repeat his woman but he's a born gentleman. I can't believe it. Nanuyo ang lalamunan ko habang nakikinig sa mga sinasabi ni Eliza. Naikuyom ko ang kamao ko para magawa kong kontrolin ang emosyon na malapit nang sumabog. And according to his exes, he doesn't cuddle. I mean, after make love, he will leave. Ang hot, hindi ba? Napapikit ako sa naalalang bigla. Don't overthink, Ivana. He's a born gentleman. Hindi ko gustong isipin na isa na ako ngayon sa mga exes niya. No, I am not his ex. Pero bumigay siya sa'yo. Hanga na talaga ako sa charms mo. Ang galing. Hilaw akong ngumisi. Hindi ko na alam kung dapat pa ba ako maging masaya. I saw the pictures. That was hot. Salute to you, Commander. She jokingly said, pero nagawa ko na lang ay ang hilaw na pangisi. Hindi ko pinapakita sa kanyang apektado ko dahil ako ang nagplano nitong lahat. Ako ang nagpasok sa sarili ko. Sa huli, ako pa rin pala ang talo. It's fine. Life is full of surprises and I am definitely surprised by the outcome of my plan. Matapos sa pag-uusap namin ni Eliza, kaagad siyang umalis dahil may gagawin pa raw. Umalis na rin ako pero wala akong planong bumalik sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. I must resign tomorrow. Hindi na ako magtatagal pa doon. Nag-apply lang naman ako para sa plano kong akitin siya at ngayon na tapos na iaalis na ako. Sa mall ako dumiretso para bumili ng book sa bookstore. Na makapasok ako sa NBS, agad kong nakita ang mga libro kong nakadisplay. Napangiti ako ng kaunti at saka lumapit sa kanila. These are my treasures. Dito ko nilabas lahat ng sakit, saya at lungkot na naranasan ko, pero ibang pangalan lang ginamit ko. I use my writing skills to express my feelings. Because I have no one to talk about it. Nang malaman kong may talento ako sa pagsusulat, nagawa kong pakalmahin ang sarili ko gamit to. At hindi ko naisip na makakaabot na iba't ibang bookstores ang drama ng buhay ko. Iniwan ko ang mga libro ko at tumingin ako ng iba pa. The smell of books is heaven. Akmang kukunin ko na sana libro na sinulat ng isa sa mga writer nang tiningala ko kaso mas nauna na ito.